Let us all welcome Pastor Randolph Gonzalez sharing about discipleship. Grabe yung support. Thank you, guys. Woo! Ready na ba kayo bukas? Yeah. So, looking at you guys, sobrang ganda ng future ng VCA. No, sa mga kasakatay mo, tayo yung future ng VCA. Yan. Tama, no? Amen. No? So, today we'll talk about making discipleship work in your generation. Yan. So, iba-iba tayo ng generation, no? So, pero before that, may question ako. Have you recommended any food, games, or show sa mga kaibigan nyo? Nakapag-recommend na ba kayo? No, nag-try na ba kayo na mag-recommend ng bagong milk tea flavor, no? Yung ube flavor or pandan flavor, iba matcha, di ba? Brand ng damit. May mga may mga nag-recommend ba, nag-recommend sa inyo, oh, ito yung damit na suotin mo. Ganitong klase, mag-jogger pants ka. Or ano ba? Ano bang klase? Yung maraming pockets na pants. Or K-drama. Nag-share na ba kayo ng K-drama? Magparood ng K-drama? Ako, naalala ko nag-share ako kay Pastora Cynthia, panoorin yung When Life Gives You Tangerine. Andiyan si Pastora Cynthia. Yeah, When Life Gives You Tangerine. Or, nag-recommend ng political party sa Pilipinas. Di ba? So, sinubukan din ba ng tropa nyo yun nung ni-recommend nyo? And yung feeling na pag ginawa din nila at nakita mo na ginagawa nila, sinusuot nila or fina-follow nila, parang kang biglang naging influencer. No, makita mo lahat ng kasama mo sa church, sabi mo, oh, naalala ko one time before, merong youth service na nakita ko lahat ng youth namin, merong kulay blue na gel sa buhok. So, hindi ko alam kung sino nag-influence sa kanila, pero lahat sila mukhang bago. Yung mga sisiw na binibenta sa, no, pero someone influenced them. And then, may mga sumunod sa kanila. And you know, guess what? Somehow, that's discipleship. No, pwede nating i-link into discipleship. You influence someone to try what's making an impact in your life. The difference ay, instead of just the milk tea flavor, yung brand ng damit or yung K-drama na nagpaiyak sa'yo or political party na sinusuporta mo sa Pilipinas, discipleship is about following Jesus and bringing or influencing your friends along. Sabi sa Matthew 28:19-20, alam natin to, sabi doon, go and make disciples of all nation. Hindi lang yung mga pastor, hindi lang yung mga nasa campus, hindi lang yung mga leaders or life group leaders, no? Ikaw, ako, tayong lahat. Sa iyo mo sa katay mo tayo. So lahat tayo dapat ay may dinidisciple, no? And here's the truth. Discipleship is not a program you join, it's a lifestyle you live. So today, let me share to you this, making discipleship work in your generation. Kasi iba-iba tayo ng generation. May mga millennial, no? May mga millennium na nabubuhay. May mga Gen Z, Alpha. Weird lang kasi may mga iba ng mga words, no, na mga ginagamit sila na minsan hindi ko na uunawaan. Alam ko last time si Cheris may sinend dun sa GC na mga nag-organize. Sabi ko, ano yun? Ba't puro letter lang? No, so pala everything you know, everything you need to know. So EY and alam ko lang dati TGIS or TGIF, thank God it's Friday. Or kaya OMG, di ba? So how can the, discipleship work in your generation? How do we do that? Tatlo lang. Very simple. Ayoko kayong malunod sa mga information. Tatlong simpleng bagay lang. Una, start where you are. No, sa classmate mo. Kapatid mo. Kung yung kapatid mo hindi mo pa nakasama sa church, ito na yung time para dalhin sila sa church. Sa mga katropa mo, mga kalaro mo sa ML. Sabi ni Pastor Ronald kaninang umaga yung mga kalaro mo sa basketball. Naalala ko, naglalaro kami ng Pokemon Go. Alam niyo yung Pokemon Go? Sino naglalaro ng ganon? Kami lang. Huwag na kayong mahiya. So, naglalaro kami noon kasi naglalakad-lakad yun eh. Alam niyo ba dahil sa Pokemon Go, may nasama kaming tatay sa church na hindi naman uma-attend. Tatay na naglalaro din ng Pokemon Go, na-meet lang namin siya sa online, sa laro. Tapos nagulat kami, nagsisimba na siya sa church. So start where you are. You don't have to go far to start making disciples. You start with what's in front of you. Sabi sa Luke John 1:41-42, Andrew met Jesus, no? Nakita ni Andrew si Jesus. Anong unang ginawa ni Andrew nung nakita niya si Jesus? He brought his brother Simon. Dinala niya agad yung kapatid niya nung nakilala niya si Jesus. Hindi na siya nag-Bible school. Hindi na siya nagpakadakila muna sa theology. He just said, come and
see. Again, you don't have to go far to start making disciples. Huwag na tayong lumayo. Nandyan lang sila sa inyong paligid. You can start with what's in front of you because you can also reach out the nation by discipling locally. No, minsan inisip natin, sige, kailangan pag go into the nations, dapat ibang bansa. But you know what? You can decide, you can start reaching the nation kahit nagdi-disciple tayo locally. Isipin niyo na lang to. Si Bishop, dito ba siya? So, sana tayo pa lang dito. Si Bishop, kung walang nag-disciple sa kanya sa Amerika, hindi siya makakarating dito sa Philippines. Tama ba? Si Pastor Ronald, kung walang nag-disciple sa kanya, hindi siya mapupush na pumunta ng Cambodia, pumunta ng Thailand, no? No, kung si Pastor Ronald hindi nagpunta doon, hindi nag-reach out sila pastor, imposibleng makilala natin sila Pastor Sam, sila Socontia, sila Maria Kramer, 'di ba? 'Di ba tama, 'di ba? Imposible. So think of this. Yung classmate mo na ni-reach out mo, maybe sa mga susunod na panahon will be the next missionary ng VCA. Di ba? So again, we can reach yung nation by discipling locally. Hindi ko na masyado siyang ma-elaborate, but you can scan this QR code. Meron akong pinrepare na lesson on Facebook. You can scan that, save, and then read para ma-apply nyo and see how discipleship will reach the nation. Ayan. So sige, picturean nyo kasama ko. Thank you. So sana friend ko kayo. Hindi ko alam kung mag-open kasi nasa Facebook ko yan. So, una nyo makikita may globo nakalagay doon. Global evangelization is the key to, discipleship is the key to global evangelization. So, yeah, you can check that. So again, sa mga Gen Z, sa mga Gen Alpha, na mga bata ngayon, tandaan, discipleship doesn't start in Africa. No, it starts in your classroom, in your GC, in your Discord server. May mga nagdi-Discord ba dito? In your barkada. Kung saan kayo nag-meet. Practical steps. Nandiyan yan sa mga notes nyo. Unang step natin, list 3 people you already talk to every day. Maaring classmate mo, kapatid mo, kapitbahay mo, katropa mo. Kung lagi mo nakakausap, madali kanyang maaya. No, dapat mas madali mo silang maaya pagtungkol sa church. Meron kayo dito na experience, classmate nyo, inaya kayo na mag-cutting, tapos sumama ka agad. Tara, na lang, mag-SM. Yung mga taga-Fatima, sino mga taga-Fatima dito? Dito ang Fatima Lagro. So, graduate din ako dito sa Fatima. So, dati alam mo na-experience ko mag-cutting, sorry Lord, pero na-experience ko mag-cutting. Kasabi ng classmate ko, tara, manood na lang tayo ng movie sa bahay namin. Bibili ako ng pagkain and let's watch a movie sa bahay. Tapos hindi kami pumasok ng isang subject. Diba? So, ang bilis ko maaya. Pero alam niyo yung mga classmate ko na yun, naaya ko na rin silang mag-church. Actually, dito nadala ko na sila dito pero actually hindi pa dito sa sa cinema. Nadala, and some of them ay Christian na din. So again, list 3 people you already talk to every day. Pangalawa, invite them into your life before you invite them to church. No, kwentuhan muna bago sermon. No, bago mo sabihin na mapupunta siya sa impyerno, ipakilala mo muna si Jesus. Naalala ko, may kapatid ko, kausap ko ng isang araw, sabi niya, Kuya, may narinig ng misis ko to eh. Sabi niya, Kuya, meron akong kaibigan tomboy. Tapos may nakausap daw siyang Christian. Sabi daw sa kanya, yung mga tomboy daw mapupunta sa impyerno. Yun yung Tapos, nagkukwento sa kanya yung kaibigan niya kasi sabi niya, alam nung kaibigan niyang tomboy na na Christian, somehow, Christian yung kapatid ko. So sabi niya, totoo ba yun? Tapos sabi ng kapatid ko, oo, mapupunta ka sa impyerno. Sabi ko, ba't naman ganun yung sinabi mo? Pero sinabi niya, yari ka. Sabi ng kapatid ko, yari ka, mapupunta ka sa impyerno. Pero yun, in-invite niya. Sabi ko, invite niya mag-church. Unti-unti, magkwentuhan sila about life. No, mga starter lang na conversation. And then you turn it out into something na madadala natin sila kay Lord. And pangatlo, pray for them daily. Kung love mo yung kapatid mo, kung love mo yung classmate mo, kung love mo yung tropa mo, no, meron pang pangalan yung tropa nyo, tropang pogi, mga ganun. Ewan ko, uso ba ngayon yun sa mga edad nyo? But again, pray for them daily. Pangalawa, mabilis. Pangalawa, live what you teach. No, hindi pwedeng Christian ka lang sa salita. Hindi pwedeng magaling lang tayong magsalita pero hindi nakikita sa atin. Again, your example speaks louder than your words. Ayun yung mga picture pa, hindi ko pa napapansin may picture doon ng life group. Actually, life group namin yun.
yung nandito sa side na to, ito yung life group ko talaga. Tapos ito yung mga life group nila. So natuwa ako kasi nag-focus talaga ako sa life group kasi na-realize ko pag hindi tayo nag-focus sa life group, sino yung mag-focus sa kanila? So, alam ko may mga sarili-sarili kayong tropa sa church, tama ba? May mga tropa kayo sa church. No, okay yun na meron kayo sariling tropa, pero isipin nyo na lang yung life group nyo na walang nagmi-meet. Yung life group nyo na walang nakakausap. Maganda yung sinabi ni Pastor Ronald this morning, no? Pag may discipleship, no one needs to walk alone. So again, live what you teach. Kung nagtuturo kayo about discipleship, then pakita natin. Sabi sa 1 Corinthians 11:1, follow my example as I follow Christ. So alam mo kung sino yung sinusundan ng generations ngayon? Ang problema, yung mga influencer sa social media. And ang problema, hindi lahat ng nasa social media ay magagandang example. Tama ba? Di ba pinrank yung nanay na kunwari na aksidente nung pinag-alala pa yung nanay? Di ba? Hindi okay. So, instead na yung word ng Lord yung i-follow, instead na si Jesus yung i-follow, ang nagiging standard ay yung mga influencer. Hindi yung instruction ni Lord. But you know what? We can counter that. Sabi mo sa atin mo, kaya natin tong kalabanin. Paano? Be that influencer. Nakita sa atin yung ilaw. No? Kita sa atin yung Kristo sa puso. No? Take risk. Para saan pa yung mga pangalan ng mga youth ministry natin kung hindi natin isa sa pamuhay? Tama ba? So be that light. No, carry that light, take risk. Dahil kung hindi nila makita si Jesus sa life mo, bakit sila makikinig sa words mo? Again, kung hindi nila makita si Jesus sa life mo, bakit sila makikinig sa words mo? So make sure that you live what you teach. Practical steps, 3. Una, let your social media reflect your faith. Mabuti na lang yung una nating topic about social media. Let your social media reflect your faith. Hindi pwedeng Christian tayo pero nagmumura tayo. Hindi pwedeng Christian tayo tapos yung mga pinakikinggan natin na mga rapper ay pangit yung yung mga wordings, yung mga bars nila hindi maganda. Si Forrest Frank na lang tayo. Lord, I need you now. Okay. So again, let your social media reflect your faith. Napag-aralan na natin kanina. Hindi kailangan perfect or aesthetic yung ating feed, just be real. Pangalawa, show consistency. Consistent dapat tayo sa church, sa school, at sa bahay. Hindi pwedeng sa church, masipag ka, tapos pagdating sa bahay, tamad ka. Hala, di ba maraming ganong youth, di ba? Huwag kayong mag-alala, eto, na-experience din namin yon. Yung sa church, kaya mo maghugas ng pinggan na pinagkainan ng worship team, pero sa bahay, hindi mo kaya maghugas ng pinggan. No? Sa church, lagi nagpe-pray. Pero sa school, nabuypiyok. Hindi. Day 1 pa lang, wala na akong boses. Pero sa school, nangungopya. Diba? So again, show consistency. Pangatlo, ito naman, para mabawi natin, kung nagkamali tayo sa bahay, sa school, sa church, say sorry. Kung friend ko kayo sa social media, ngayon ko lang naalala to, kung friend ko kayo sa social media, may umangat kaming posts 8 years ago. Kumain kami. Yung mga youth core, kumain kami sa, yung ganito yung pulpit, kami, yung Coke float, tapos nag-meeting kami gamit yung table ng pulpit. Tapos, nung gabi na yon, wala nang boses. After nung nung event na yon, ginamit ni Pastor E. Yung alam nila tong kwento, ginamit ni Pastor E yung pulpit. Habang nagpipreach siya, nagtataka siya bakit dumidikit yung balat niya. Di ba, Tapos, sabi niya, ba't ang lagkit nito? Sabi niya sa preaching. Ay, thank you. Sabi niya sa preaching, bakit ang lagkit nito? Tapos kami nasa likod, nagtitinginan lang kami. Kasi alam namin, kami yung gumamit, di namin na punasan. So, 8 years ago to Maya-maya, ang nalimutan ko, nag-post ako ng picture namin. Tapos si Pastor Alodel, nag-message doon, sabi niya, kayo pala yung gumamit niyan, kaya malagkit. So, nakakatuwa naman, nag-sorry kaming lahat, sunod-sunod. So, kung nakita niyo yung post namin yun, kung nagkamali tayo, say sorry. Di ba, kung hindi tayo, minsan sa church, nagkakamali tayo, tama? Hindi tayo laging magaling, alam niyo yun, minsan sumasablay tayo. Huwag niyo nang ipaglaban. Pag alam niyo mali, just say
Sorry. Minsan matigas ka pa eh. Hindi, in love ako eh. Mahal ko talaga, kuya. Paninindigan ko. Tapos grade 5 pa lang, no? Patay tayo dyan. Sabi ni John Maxwell, dito ako kita sa pangalawa, people don't care how much you know until they know how much you care. So again, live what you teach. Pangatlo at panghuli, mabilis na lang to, walk with them always. Sabi mo nga sa kate mo, always. Ayan, natutuwa ako kasi yung youth, sa amin youth core, ano na kami, it's almost 15 years na kaming magkakasama. Hindi kami, nababawasan kami kasi nalilipat na sila ng ibang church. Pero nadadagdagan din kami ng mga bagong generations. So walk with them always. Ang nakakatuwa yung iba doon, nakita ko ng 17 years old lang sila, 13. Sila Kuya Jano, nakita ko ng 13 years old, sila Yancy, sila Janets. Tapos ngayon nakapag-asawa na silang lahat. Tapos yung iba nagkatuluyan pa, di ba? Including me, yes. Di ba? So ito lang tandaan nyo, baka nasa youth core or nasa co-leadership nyo lang din yung mga katuluyan nyo. Di ba? Pero guys, the secret for that to happen is walk with them always. So maganda ito, solid tayo till Jesus return or until Christ calls us home. Bakit? O sige na. Hala. Okay na? Sige, bigyan ko kayo ng time. Paki-post mo na to. Wala na akong boses na to. Because discipleship is not a lecture, it's a journey. Hanggang pagtanda. So tingnan mo yung katabi mo, maaaring hindi mo ka-life group yan, pero kasama na natin yan sa church. Sabihin mo sa katabi mo, kasama kitang tatanda ah. Ayan. Okay, tama na. 3 words lang yun kasama. Ang dami niyong sinabi. So today's youth, yung mga kabataan ngayon, don't want to be treated like project. Hindi pwedeng, project natin itong mga bata para dumami tayo. Sabi nga doon sa generations sa inattenda namin sa Singapore, wag natin gamitin yung generations o yung tools na yun para magpadami ng bata. Ang talagang gawin natin, mag-alaga, mag-disciple. Kung gusto mong lumago yung youth ministry, mag-disciple tayo. So they want someone to journey with them. Journey with them throughout the years. Now eventually, tatanda tayo, magkakaroon ng mga bagong bata. So how do we disciple multiple generations? So hindi ko na matuturo yun, but you can check this QR code. Ayan, nandyan ulit. So check this QR code. Tingnan nyo kasi may iba't ibang generation and how to disciple them. How to connect with them. So sige, picturean nyo na habang nandyan pa. And then, pupunta tayo sa practical steps. Practical steps, 3. Una, be available. Ayan. Available ba kayo lagi? O nasa church lang kayo pag may schedule? Hala. Ay, hindi ako kakanta ngayon eh. Hindi muna ako attend. Hala, grabe. Hindi ako tutugtog ngayon, hindi muna ako magpapakita. Ay, wag ganun. So, ano yung number 1 natin na practical step? Be available. Mag-reply ka. Kahit simpleng kamusta, it counts. Okay? Pangalawa, be real. Share mo yung struggles mo, not just victories. Alam niyo, gusto ngayon ng mga kabataan, yung nakikita nilang totoo yung mga kausap nila. Baka kasi mahirap, akala nila perfect tayo. Sabihin mo sa katay mo, hindi ka perfect. Yan. Yan. Totoo naman. No? Yun yung maganda kasi si Lord yung nagpa-perfect sa atin. Last, pangatlo, kaya ko to. Pangatlo, binabanggit ni Kuya Janro, celebrate small wins. Guys, ito laging sa life group namin, number 1 na rule, pag nag-life group, dapat may picture. Saka may pagkain. So, dapat may picture and pagkain. Bakit? Kasi we celebrate everything. After nyo mag-life group, you post it, you celebrate it. Hindi yun pagmamayabang. Sabi mo sa katay mo, hindi yung pagmamayabang. We're celebrating it, no? So, huwag nyo isipin na may nakita ka nag-life group, ay, nagyayabang na naman to. Porket nag-life group sila, ang tanungin mo, bakit hindi ka yun ang problema. No? So, guys, celebrate small wins. So, discipleship is more caught than taught. Kanina nabanggit na yung word na yun, no? So, ang question ngayon, binabato namin sa inyo yung about discipleship. Ang question ngayon, paano nyo dadalin ito? So, in closing, dahil wala na akong boses,
leaders, influencers, disciple makers, kayo ito. Paano nga ba gumagana yung discipleship sa generation natin? Una, start where you are. Pangalawa, live what you teach. At pangatlo, walk with them always. You don't have to be perfect. Hindi rin ako perfect. Marami sa atin hindi perfect. You just have to be available. Sabi sa Philippians 1:6, He who began a good work in you will carry it onto completion. So, simple lang na challenge. Start to disciple the next generation today. Do not delay. Sabi mo sa akin, do not delay. Sabihin mo ulit sa kabila, do not delay. Kailan kayo magla-life group or magka-care group? Ngayon na, mamaya. Hindi, joke lang. Sa Sunday, agad-agad. Sabihin mo ulit sa katay mo, do not delay. Okay? Remember this, panghuli. Discipleship works in your generation when you make it real, make it personal, and make it about Jesus. Sige tayo, let's bow our head and let's pray. Father God, we thank you sa heart ng bawat isa dito, Lord God, to really disciple yung next generation. And God, we thank you kasi binibigyan mo kami ng wisdom on how to do it. Binibigyan mo kami ng mga leaders, ng mga ate, kuya, kung paano sila makapag-set ng example and how we can follow it or kaya pa namin i-improve yung mga nakita at natutunan namin. God, I pray, continue, Lord God, to equip us. Continue, Lord God, to use us. Help us, Lord God, to be available every day, every Sunday. Huwag mo hayaan, Panginoon, na may mga excuses kami. But God, help us, Lord God, to be available, Lord God, pagka nag-reach out yung mga life group namin. Or even kami, Panginoon, help us, Lord God, na kahit wala nag-reach out, kami yung mag-reach out. Kami yung mag-tap, kami yung humarang, kami yung kumausap. Huwag kaming mahiya. Huwag namin gamitin yung introvert card namin, Panginoon. Huwag namin gamitin yon dahil bago kami maging introvert kami ay Christian muna. No? And we can reach the next generation. Help us, Lord God, not to delay this. Help us, Lord God, na magkaroon ng burden to see and to disciple, Lord God, yung next generation. Maraming pong salamat, God. We give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Ang lahat ay magsabi ng Amen.